Good evening po. I am Clarence James D. Fusilero, and I am now going to present my report about application maintenance and monitoring report. Then, ang napili ko pong app is yung Canva. Ang developer po niya is yung Canva Pty Ltd. Then, ang category niya is graphic design and productivity. And meron siyang 190 plus million active users. Overview. Canva offers a simple and accessible platform for creating posters, presentations, and social media content. Users can design quickly using templates, drag and drop tools, and cloud storage. And yung goal niya is to make a professional design easy for everyone even without advanced skills. Then ang Canva daw is nag-offer siya ng editing tool na simple lang gamitin or madali lang gamitin kasi meron ng mga naka-ready na template. Tapos yung mga tools niya is drag and drop lang. Lahat ng pwede mong na-imagine mong ilagay dun sa ine-edit mo is nandun na sa Canva. Then meron siyang cloud storage para yung mga ina-upload mo na image is magamit mo pa siya for next edit. Then advantages. Sa first advantage niya is yung data security. Secure login and encryption protects user account. Two-factor authentication adds extra protection. Then, cloud-based storage prevents data loss. Sa secure login is, gumagamit siya ng email tsaka password. Kaya, kung ano lang yung nilagay mong email is, ikaw lang yung nakakaalam. Pati kung ano yung nilagay mong password, ikaw lang din yung makakaalam. Then, sa two-factor authentication naman is, kapag nag-register ka via email, may magsasend na OTP dun sa email mo para ma-ensure na ikaw lang yung gagamit dun sa mismong account and ikaw lang yung makaka-login. Then, meron siyang cloud-based storage para in case na mag-error yung main system or yung main server, nakasave pa rin yung mga files na ina-edit mo. The number two advantages is yung data handling and upgrades. Cloud servers manage millions of images, fonts, and templates efficiently. Content delivery networks ensures fast loading globally. Regular updates improve tools, add AI features, and enhance stability. Dito is, meron siyang cloud server na yun yung nagmamanage lahat ng images, fonts, tsaka ng mga templates ng hindi nag-overload yung mismong system kahit na sobrang dami nang naka-upload. Then, sa content delivery networks naman is, meron siyang kalat-kalat na servers para mabilis yung pag-loading nung system kahit saan mo siya i-access, kahit anong device or kahit nasan ka pa. Regular updates naman is regularly merong updates sa mga tools, tapos mas napapadali yung paggamit kasi mas nafa-familiarize mo yung mga usage ng tools. Then meron ng AI feature which is sabihin mo lang sa AI kung ano yung ipapa-edit mo, siya na mismo yung gagawa para sa'yo. Para hindi ka na ma-stress kung ano pa yung ipaglalagay mo. Next naman is, sa disadvantages naman, first disadvantage is yung data and performance issues. Account may be compromised if users have weak passwords. Dito is, kung yung password mo is 1234 lang, syempre madali lang walaan yun. Kaya, dapat ang ilagay mong password is mixed character siya. Merong uppercase, lowercase, numbers, and special characters. Then sa third party logins can pose security risk. Dito naman is kunwari nag-login ka via Gmail sa Canva. Then hack yung Gmail mo na yon. Ang mangyayari nun, sa kanila na mapupunta yung Canva account mo, sila na lang yung makakapag-access in case na palitan nila yung password ng mismong Gmail mo. Large projects or peak usage may slow performance. In case man na sobrang dami na ng users talaga tapos hindi na kinaya ng system, hindi na
medyo mahihirapan yung system, medyo babagal siya. Pero bibigyan niya pa rin yung best performance niya. Requires stable internet for smooth operation. Dito naman is kailangan stable yung internet mo para mas smooth mong magamit yung mismong system na Canva. Kung mabagal yung system mo or yung internet mo, hindi mo siya magagamit ng maayos kasi hindi agad maglo-loading yung mga tools, tsaka yung mga pag-upload mo hindi agad ma-upload. System upgrade issues. Ito yung pangalawang disadvantage. New updates may introduce bugs or crashes on older devices. Dito naman is yung mga new updates minsan hindi nila napapansin na meron pala silang mga bugs na nakaligtaan na hindi nila na-address dun sa testing nung mismong update. Then, crashes on older devices naman dito. Dahil sobrang dami na ng update na nilalabas ng Canva, hindi na nakikater nung mga older devices yung mga bagong updates. Lalo na kung mabibigat yung mga bagong updates. Hindi na nila magagamit ng maayos yung mga tools or yung mismong Canva. Frequent interface changes can confuse users. Dito naman is dahil sobrang dami ng update na nilalabas ng Canva, papalit-palit sila ng interface. Minsan, nakakalito ito sa mga bagong users. And kahit dun sa mga older users, minsan nalilito rin sila. Actions during system failure. Automatic backup and recovery prevents data loss. Dito naman is, and lastly, actions during system failures. Automatic backup and recovery prevents data loss. Dito is, in case man na mag-down yung server nila, gagana yung backup and recovery na tinatawag. Para in case na mag-down yun, magba-backup lahat-lahat ng files, tapos mare-recover mo pa rin sila. Kasi nakasave na lahat yon dun sa cloud server nila. Then, failover servers maintain if uptime if main server fails. Dito naman is, pag nag-fail yung main server ng Canva, hindi niya hayaan na mag-down yung mismong Canva. Gagana muna yung mga failover servers niya para continuous pa din yung pag-andar ng system. Kagaya na lang nung nangyari nung nakaraan, which is yung nag-down yung Cloudflare and lahat ng tao hindi nila ma-access yung mismong Canva kasi yun yung pinaka server nila, lahat ng server nila nag-down. Then 24/7 monitoring team ensures fast issue resolution. Dito naman is meron silang chat support na 24/7 nakabantay sa mga reports ng mga users para in case man na may pumasok na report sa kanila, agad nila ito ma-address. Tapos, hindi na ito mapapatagal yung bug. Fix na nila agad. Then, users are notified via in-app messages or email. Kagaya nung nakaraan, yung nag-error, nag-down yung Cloudflare, yung lahat ng server nila nag-down. Kapag inopen mo yung Canva, regardless kung anong device pa yan, lilitaw yun na naka-down yung mismong server nila. Kaya hindi mo ma-access yung Canva kahit anong gawin mo. Kahit pag gumamit ka ng VPN. Conclusion. Canva remains a reliable and user-friendly design tool. Dito naman is, up until now, reliable pa rin siya kasi ito yung pinakamadaling gamitin na tools pang-edit. Kasi lahat ng tools na kakailanganin mo is nandun na lahat sa Canva. And madali lang siyang gamitin. Tapos, drag and drop lang or upload mo lang yung gusto mong gamitin na tool or feature, ganun, or mga sticker. Nandun na lahat. Ma-access mo sila agad. Then, strong maintenance and security practices ensure stability.
Dito naman is dahil nga meron silang chat support na 24/7 nakabantay, name-maintain nila yung mga nire-report ng mga users. Kapag may pumasok na report is agad nila itong ina-address. Continuous monitoring guarantees smooth performance for millions of users. Kagaya nung sinabi ko kanina, merong mga nagmo-monitor sa mga nagre-report sa Canva kung meron silang na encounter na bug sa mismong system para mas smooth yung performance and walang error na magaganap habang ginagamit nila yung Canva. Yun lang po. Thank you.